Dumating ang NBI sa Senado para arestuhin ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan Iyon! na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, mga kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation of public funds. Kabilang sila sa mga pinaaresto ng Sandigan Bayan. Dapat swerte nyo, no? Kung kay digong kayo nahuli. Ano pala, no? Pinakulong ni Pinoy dati, pinakawalan ni Duterte. Ngayon po siya kuling ulit. Tingnan natin yung budots-budots mo. And then ito. Mali, gumawa ka. Hindi, pero ayoko mag-comment ng in fairness, sumuko. Yun nga, may sala nga eh. 3rd Division. Nakatutok si Joseph Moro. Joseph. Yes, Vicky, nakantabay nga tayo totoo. dito sa Senado. Yung picture sa Antique Airport, may picture ni Loren. Para sa napipintong pag-aresto ng National Bureau of Investigation. Dito sa mga dating opisyal ng DPWH, itong sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sa mga oras ito ay nasa loob pa sila ng Senado. Sila nga ay mga kapwa-akusado nitong si dating Senador Bong Revilla na sinampahan ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan at kanina nga ay nagpalabas ng warrant of arrest ang korte para hulihin na at ilagay sa pangangalaga o detention ng Sandigan Bayan ang mga akusado. Sa ngayon, ayon sa NBI na nakausap natin ay mula rito ay dadalhin hindi sa Sandigan Bayan mismo, kundi sa NBI. So si Central Bryce Office Hernandez at si JP Mendoza. Sila Hernandez at si Mendoza. Hanggang sa ngayon, Vicky, ay nakaantabay pa rin tayo dito at anumang minuto ay maaari nang ilabas at isakay itong dalawang ito dito sa isang van ng NBI na nag-aabang ngayon sa Senado. Katatapos-tapos lamang ng ginawang Senate Blue Ribbon Committee kung saan ng dalawa sa mga naging resource person ito ay itong sila Hernandez at sila Mendoza. So hanggang ngayon, Vicky, ay nakaantabay pa rin tayo, inaabangan natin, pero kinonfirm na, nakausap natin ng NBI na kukunin nila ngayong gabi itong dalawa at dadalhin sa NBI Manila. So pinapakiusapan natin yung mga Sergeant at Arms na ipakita yung Sana isama na sila Di ba dapat dapat sinuyod nyo na sila Jinggoy, dinaanan nyo na rin. Kahit wala pang warrant of arrest, no? Sana sinama nyo na. Kala mo premiere night ng pelikula ni Agimat dito sa dalawa. Yes, Vic. Tatapakinggan natin tong isa. Sumuko sa CIDG si dating Senador Kadugtong Bong neto Revilla. yun di ba? Matapos siyang iparesto ng Sandigan Bayan kaugnay sa kasong malversation para sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. At saksi live si EJ Gomez. EJ? Pia, nandito nga tayo sa labas nito nga Crime Investigation and Detection Group o CIDG headquarters sa Camp Crame sa Quezon City kung saan nandito nga si dating Senador Bong Revilla kasunod ng inilabas ng 3rd Division Sandigan Bayan na arrest warrant laban sa kanya. 9:57 PM kanina nang namataan natin ang pagdating ni Revilla dito sa PNP CIDG headquarters. Kasama niya ang kanyang kabiyak na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at dalawang anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo at Agimat Party List Representative Brian. Sa isang Facebook Live ngayong gabi, nanawagan si dating Senador Bong Revilla ng panalangin. Ba't kasi ganun, no? Kung mayaman na mayaman ka na, then you have the power, you have the wealth. Kung kunyari hindi ka mangungulimbat and then you have tas mayaman ka na, tapos hindi ka pa naman ganun katanda, kung kunyari mga 50, 55. Tapos may money ka tsaka anyways. At sino kaya sinisecure mo, no? Sinong gusto nilang i-secure yung buong pamilya, yung angkan, ganun? Ako hindi ko din talaga alam yung konsepto niyan. Hindi dahil, pero ako talaga, magkaiba, siguro kakaiba lang talaga ako. Hindi ko alam kung in a good way Kasi kagaya niyan, yung kapatid kong bunso, nag-iipon. Yung kapatid kong babae, nag-iipon. Yung kapatid namin panganay, nag-iipon. Ako hindi talaga ako mahilig mag-ipon. Una, wala kami iipunin. Ma'am Christy Jam, MG. Oy, long time. Pero talaga hindi ang konsepto nung yung kagaya niyan, kung ang sahod ko mga 300,000,
300, let's say 100K, no? Enough to survive para hanggang 1 year. Tapos pinag-iiging ko lang yung trabaho ko. Enough for me to sustain for para to secure another contract. Tingnan mo. Maayos naman yung namin. Maayos kami. 'Di ba? May sasakyan. 'Di ba? May sasakyan kami. Oh. May bahay na komportable kami. Kaming 5 na nandito. Oh, suportado ko yung 2 kong anak na ayaw pumunta dito sa ngayon. Dahil 'di ba? Tapos okay naman kami. Nakakain sa labas siguro once a week. 'Di ba? Every weekend. Nag-e-enjoy na marunong kami mag-enjoy. 'Di ba? Gusto namin magaganda yung gamit. Kasi enough kung magtitipid ako para next year mas maganda yung mabibili ko, hindi ganun yung concept ko eh. Parang kung enough naman yung pera, maitatawid ko naman itong buwan na to. Ang problema, wala kaming credit card. Wala din kaming, in a way, hindi nga problema eh. Mas nakaganda pa eh. Wala kaming credit card, wala rin kaming savings. So pag, dapat walang emergency ha. Pero, mabait sa akin talaga si sa taas eh. Oo, mabait. Kasi pagka may malaking perang dumating, doon lang may emergency. Oo nga, sa totoo. Anyways, enough of that. Ang point ko lang, bakit? Kung ako nga hindi ko pinag-iisipan naniniwala ako na kung yung pag-aaral ang may pamana ko sa mga anak ko, tapos yung good looks ko, may pamana ko rin sa kanila, it's more than enough. Yun yung punto ko. Doon ako tumutumbok eh. May big bike business ka na, bibi. Hindi pa, in 3 months